Isang masayang pagbati na may ngiti mula sa aking mga labi. Ako, si Ginoong James, ang inyong guro na handang magbahagi ng mga aral ng buhay. Tayo na at magkaroon ng mahalagang pagkatuto tungo sa aplikasyon at pagsasabuhay ng makataong pagkalinga sa kapwa. Halika at simulan natin ang ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Layunin ngayong araw na to ay nahihinuha na ang tao ay likas na panlipunang nilalang kaya't nakikipag-ugnayan siya sa kanyang kapwa upang malinang siya sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan at politikal. B. Ang bertod ng katarungan or justice at pagmamahal or charity ay kailangan sa pagpapatatag ng pakikipagkapwa. C. Ang pagiging ganap niyang tao ay matatamo sa paglilingkod sa kapwa, ang tunay na indikasyon ng pagmamahal. Pangalawa, na isasagawa ang isang gawaing tutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral o kabataan sa paaralan o pamayanan sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Ang isang tao ay may gampaning maglingkod sa kanyang kapwa. Upang mapanatili ang isang makabuluhan at matatag na pakikipagkapwa, kailangan ang pagsasabuhay ng paggalang, katarungan, pagmamahal sa kapwa. Panuto, suriin ang mga larawang ipapakita, iguhit ang puso kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapatatag sa pakikipag-ugnayan at bituin kung hindi. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang tamang sagot ay puso. Ang tamang sagot ay between. Ang tamang sagot ay puso. Ang tamang sagot ay between. Ang tamang sagot ay puso. Magaling! Sino kaya sa inyo ang nakakuha ng 3 puntos pataas? Sino naman ang nakakuha ng 2 puntos pababa? Huwag kayong mag-alala sapagkat sa aralin ito, ating tutuklasin at ating aalamin ang ating layunin ngayong araw na ito. Ang kakayahan ng tao na mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito ay isang likas na katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang. Nilikha ang tao ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Binigyan siya ng kapamahalaan sa ibang nilalang at binigyan siya ng tao makakasama at makakatulong. Niloob ng Diyos na ang tao ay mamuhay ng may kasama at maging panlipunang nilalang o social being, at hindi ang mamuhay na nag-iisa o solitary being. Kaya't ang panlipunang aspekto ng tao at ang kakayahan ng tao makipag-ugnayan sa kanyang kapwa ay likas sa kanyang pagkatao o social nature of human being. Yan ay ayon sa Pontifical Council for Justice and Peace. Kung ang pakikipag-ugnayan mo sa iba ay nag-uudyok sa iyo upang ikaw ay maglingkod sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit at nahahanda kang ibahagi ang iyong sarili sa iba, ito ay pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya, bilang paggalang sa iyong kapwa, bago magpasya, magsalita o kumilos, mahalagang itanong mo sa iyong sarili, ano ang mararamdaman ko kung ako ang nasa lugar niya? Mga pangangailangang natutugunan ng pakikipagkapwa-tao. Una, intelektual. Pangalawa, panlipunan. Pangatlo, pangkabuhayan. At pang-apat, politikal. Una, pangangailangang intelektual. Ito ay tumutukoy sa pangangailangan sa kaalaman at kakayahan na matugunan ang mga pansariling kakulangan. Ang mga pangangailangang ito ay matutugunan sa pamamagitan ng aktibong paggamit ng media at pagkakaroon ng kagustuhang matuto. Mga halimbawa, pagkakaroon ng positibong karanasan. Pangalawa,
paggamit ng mga pandama, at pangatlo, pagbabasa. Ang pangangailangang panlipunan. Ito ay tumutukoy sa pangangailangan na mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito. Ang mga pangangailangang ito ay matutugunan sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa komunidad at pagsali sa iba't ibang grupo. Mga halimbawa, una, pagkakaroon ng mga kaibigan. Pangalawa, pagiging isang mag-aaral. At pangatlo, pagsunod sa mga batas. Ang pangangailangang pangkabuhayan. Ito ay tumutukoy sa mga pangangailangang pisikal at temporal na kailangan ng tao upang mabuhay. Ang mga pangangailangang ito ay matutugunan sa pamamagitan ng sipag, tiyaga, at tamang diskarte. Mga halimbawa, una, hanap buhay, pangalawa, tirahan, at pangatlo, pagkain. Ang pangangailangang politikal. Ito ay tumutukoy sa mga pangangailangan na may kaugnay sa pamahalaan at mga namumuno sa bansa. Ang mga pangangailangang ito ay matutugunan sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga eleksyon at pagiging mabuting tagasunod sa mga batas na naipatupad. Halimbawa, kahirapan, pangalawa, kapayapaan, at pangatlo, seguridad. Naranasan mo na bang magkaroon ng kasama na hindi mo nakakasundo? Maaring dahil mayabang siya o makasarili na iniisip niya na siya ay mas magaling, mas matalino o mas mataas siya kaysa sa iyo. Paano mo siya pakikisamahan? Ang pagmamalasakit sa ikabubuti ng sarili at ng kapwa ang naging dahilan ng pagkakaisa upang makamit ang kabutihang panlahat. Kung mayroong hitwaan at di pagkakasundo, nilalayo ng pangkat na matulungan ang mga kasangkot upang mapanumbalik ang maayos na samahan. Ang iba't ibang samahan o organisasyon sa lipunan ay inaasahang makapagtataguyod ng ugnayang may pagkakaisa, komunikasyon o dialogo at kooperasyon o pagtutulungan bilang paglilingkod sa kapwa at sa pagsasaalang-alang ng kabutihang panlahat. Naipapahayag ng tao sa iba't ibang paraan ang panlipunang aspekto ng kanyang pagkatao. Ang kabutihang panlahat ay nakasalalay sa pagkakaisa at pagkakasundo ng iba't ibang unit ng lipunan na kung saan kayang pamahalaan at ingatan ang bawat unit ng sariling pagkakakilanlan at kasarinlan nito. Ang mga unit, katulad ng pamilya, samahan ng mga laiko at relihiyoso ay dagling tumutugon sa pangangailangan ng tao, samantalang tumutugon naman ang ibang unit sa pamamagitan ng volunteerismo katulad ng Red Cross at mga pribadong organisasyon. Ang pagtataguyod ng mga voluntaryong samahan at institusyon sa loob at labas ng bansa ay kailangan upang mas maraming tao ang makibahagi at makiisa sa mga gawaing panlipunan ng mga layuning pangkabuhayan at panglipunan, pangkultura at panglibangan, pampalakasan o sports, panghanapbuhay at pampolitikal. Halimbawa na lang nito ang samahan ng mga Overseas Filipino Workers Party List. Ayon kay Licuanan, ang pakikipagkapwa-tao ay isa sa mga kalakasan ng mga Pilipino. Naipapakita ito ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa, kakayahang umunawa sa damdamin ng iba or empathy, pagtulong at pakikiramay, bayanihan, at sa pagiging mapagpatuloy or respectable. May kakayahan ang mga Pilipino na makiramdam, magtiwala at tumanaw ng utang na loob. Sensitibo sila sa uri ng pagkikipag-ugnayang kanilang nabuo at dito nakabatay ang kanilang kaligayahan at kapanatagan. Dahil nagdudulot ng pagkakalapit-lapit at pakikipagkapwa-tao, ito ay naging saliga ng pagkakaisa at katarungang panlipunan. Ang labis na personalismo or extreme personality o labis at di makatwirang pakikisama ay maaaring magdulot ng katiwalian at kabulukan or graft and corruption sa lipunan. Ang isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao.
Napatunayan sa mga pag-aaral na ang isang taong may matatag na samahan ng magkakaibigan ay madalang magkasakit, madaling gumaling at may kaaya-ayang disposisyon sa buhay. Kaya lahat ng pakikipag-ugnayan ay nangangailangan ng pagsisikap upang ito ay mabuo, mapatatag at mapanatiling makabuluhan at mabuti. Nakasalalay ang tagumpay nito sa kakayahan ng taong ibahagi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Ating isalang-alang ang mga sumusunod na prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa. Una, paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Bawat tao ay bukod tangi at may kakanyahan. Nararapat lamang na igalang ang kanyang pagkatao at maging sensitibo sa kanyang mga pangangailangan. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng nais mo at kaya mong gawin ay nais niya at kaya rin niyang gawin. Maaari mong mapaunlad ang mga prinsipyong ito sa pamamagitan ng una, pakikinig at pagsagot ng ayon sa sinasabi ng iyong kausap. Pangalawa, pagpapakita ng empathy o kakanyahang ilagay ang sarili sa sitwasyon ng taong kausap upang maramdaman ang kanyang nararamdaman at maunawaan ang ibig niyang sabihin. Pangatlo, pagmamalasakit at pagiging maalalahanin, pagsusumikap na mapanatili ang kapayapaan at kasiyahan at pag-iwas sa mga sitwasyong magbumunga ng di pagkakasundo o pagtatalo. Ikalawang prinsipyo, ang pagpapahayag ng mga damdamin. Susi sa isang maayos na pakikipag-ugnayan ang pagkakaroon ng malaya at mapanagutang pagpapahayag ng damdamin. Idea, pangangailangan ng isa't isa na hindi nangangamba na huhusgahan. Maraming ugnayan ang nasisira dahil sa pagtatago at pagkikimkim ng tunay na nararamdaman na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng agwat sa ugnayan na kapag tumagal ay kadalasang nauuwi sa paghihiwalay. Maiiwasan ang mga di magagandang karanasan kung una, mapaghahandaan ang pagkakaroon ng dialogo na ang layunin ay ang pagkakasundo ng bawat panig. Pangalawa, paggamit ng epektibong kasanayan sa pakikipagtalastasan. At pangatlo, ang matamang o tamang makinig sa kausap. Ikatlong prinsipyo, pagtanggap sa kapwa. Bahagi ng paggalang sa dignidad ng tao ang pagtanggap sa kanyang pagkatao, sa kanyang kalakasan, pati sa kahinaan. Di dapat husgahan ang kapwa batay lamang sa pansariling pamantayan. Lalawak ang iyong pag-unawa kung iiwasan ang paghuhusga at ang pagpupumilit na ipasunod sa iba ang pansarili mong pamantayan at pananaw. Nagsisimula ang mapanagutang pagtanggap sa kapwa kung ikaw ay nagkakaroon ng pagtanggap sa iyong sarili. Sa pamamagitan ng pagninilay, mapapaunlad mo ang kamalayang pansarili na makakatulong sa iyo upang matanggap mo ang iyong kapwa. Pang-apat at panghuling prinsipyo, pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa. Isa napakalaking karangalan ang mapagkatiwalaan ka ng sensitibo at personal na impormasyon ng iyong kapwa. Bilang paggalang, tungkulin mo na ingatan ang mga ito sa pamamagitan ng di pagbabahagi o di pagkukwento sa iba. Maraming tao ang napapahamak at ang mga ugnayang nasira dahil sa paglabag sa mga prinsipyong ito. Maging maingat sa pagbabahagi sa iba at iwasan ang chismis. Pagsumikapan mong maingatan ang anumang bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng iyong kapwa, lalo na ang mga bagay na personal at sensitibo na maaaring maglagay sa kanya sa kapahamakan. Panuto, sagutin ang mga sumusunod na tanong sa inyong papel. Unang katanungan, ano-ano ang katangiang matatagpuan sa isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa? Narito ang ilang tamang sagot. Ang isang makabuluhan at mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa ay nagbibigay ng kaligayahan at kapanatagan sa tao.
Napatunayan sa mga pag-aaral na ang isang taong may matatag na samahan ng magkakaibigan ay madalang magkasakit, madaling gumaling, mahaba ang buhay at may kaaya-ayang disposisyon sa buhay. Ikalawang tanong. Magbigay ng dahilan kung bakit mahalaga sa isang tao na mapabilang sa isang samahan o organisasyon. Narito ang ilan sa tamang sagot. Ang pagtataguyod ng mga voluntaryong samahan at institusyon sa loob at labas ng bansa ay kailangan upang mas maraming tao ang makibahagi at makiisa sa mga gawaing panlipunan na tutugon sa pagkamit ng mga layuning pangkabuhayan at panlipunan, pangkultura at panglibangan, pampalakasan o sports, panghanapbuhay at pangpolitikal. Ikatlong tanong. Bakit ang tao ay sinasabing likas na panlipunang nilalang? Narito ang ilan sa tamang sagot. Ang kakayahan ng tao na mamuhay sa lipunan at maging bahagi nito ay isang likas na katangian na ikinaiba ng tao sa ibang nilalang. Likas sa tao na mamuhay kasama ang ibang nilalang. Ikaapat na tanong. Ipaliwanag kung bakit ang pakikipagkapwa ay kalakasan at kahinaan din ng mga Pilipino. Narito ang ilan sa tamang sagot. Ang pakikipagkapwa-tao ay isa sa mga kalakasan ng mga Pilipino na ipapakita ito ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagmamalasakit sa kapwa, kakayahang umunawa sa damdamin ng iba or empathy, pagtulong at pakikiramay, bayanihan at pagiging mapagpatuloy or hospitable. May kakayahan ang mga Pilipino na makiramdam, magtiwala at tumanaw ng utang na loob. Sensitibo sila sa uri ng pakikipag-ugnayan ng kanilang nabuo at dito nakabatay ang kanilang kaligayahan at kapanatagan. Dahil nadudulot ng pagkakalapit-lapit ang pakikipagkapwa-tao, ito ay naging saligan ng pagkakaisa at katarungan panlipunan. Naging kahinaan din ang labis na personalismo or extreme personalism o labis at di makatwirang pakikisama ay maaaring magdulot ng katiwalian at kabulukan or graft and corruption sa lipunan. Panglima at panghuling tanong. Sa paanong paraan mapapatatag ang iyong pakikipagkapwa? Narito ang ilan sa tamang sagot. Sa pamamagitan ng pagsunod at pagsasaalang-alang ng mga prinsipyo sa pagpapaunlad ng pakikipag-ugnayan sa kapwa, ito ang mga sumusunod. Una, paggalang sa pagiging individual ng kapwa. Pangalawa, pagpapahayag ng mga damdamin. Pangatlo, pagtanggap sa kapwa. At pang-apat, pag-iingat sa mga bagay na ibinahagi ng kapwa. Panuto. Basahin at unawaing mabuti ang mga item. Piliin at isulat ang titik ng pinakaangkop na sagot sa inyong papel. Ang pamilyang Gomez ay palaging nagsasama sa panalangin. Higit sa lahat ang pagsisimba tuwing linggo. Ano ang ipinapakita nito? A. Buo at matatag. B. Nagkakaisa sa paraan ng pagsamba sa Diyos. C. Walang alitan. D. Pantay-pantay na karapatan. Tamang sagot ay B. Nagkakaisa sa paraan ng pagsamba sa Diyos. Ang mabuting pakikitungo sa pamilya ay daan sa mabuting pakikipagkapwa-tao. Ano ang ibubunga nito sa isang tao kung ito ay kanyang isasabuhay? A. Nakakatulong ito sa kanyang suliranin sa buhay upang masolusyonan ang problema. B. Ang maayos na samahan sa pamilya ay nagtuturo sa tao na maging mabuti sa pagiging pagkapwa. C. Madaling matanggap ang kapwa
ng isang tao na maayos ang pamilyang kinabibilangan? D. Higit na nagiging popular ang isang tao kung maayos ang kanyang pakikipagkapwa-tao. Ang tamang sagot ay B. Ang maayos na samahan sa pamilya ay nagtuturo sa tao na maging mabuti sa pakikipagkapwa. Nakita ni Josel ang isang matanda sa pagtawid sa kalsada pero hindi niya ito pinansin. Samantalang si Matt ay dali-daling inalalayan ang matanda. Ano ang pinapakita ni Matt? A. Pagtulong sa kapwa. B. Walang pakialam sa matanda. C. Pagtatyaga. D. Paghahangad ng ganti. Tamang sagot ay A. Pagtulong sa kapwa. Aling sitwasyon ang nagpapakita ng pagmamahal sa bawat pamilya? A. Pagtutulungan sa mga gawaing bahay. B. Pagtitipid sa mga gastusin. C. Pagpapakita ng mga talento at kakayahan. D. Pagmamahal sa bawat isa at pag-unawa sa mga kahinaan sa bawat miyembro ng pamilya. Ang tamang sagot ay D. Pagmamahal sa bawat isa at pag-unawa sa mga kahinaan sa bawat miyembro ng pamilya. Ano ang dahilan kung bakit ang pagtutulungan ay natural sa pamilya? A. Dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya. B. Dahil wala nang iba pang magtutulungan kundi ang pamilya. C. Sapagkat kusang tinutukoy ang bawat miyembro ng pamilya sa abot ng kanilang makakaya. D. Sapagkat sinusunod ng bawat kasapi ang mga utos ng pamilya. Tamang sagot ay A. Dahil kaligayahan ng bawat kasapi na makitang mabuti ang kalagayan ng buong pamilya. Panuto. Ibigay kung anong aspekto ang nalilinang sa mga sumusunod na sitwasyon. Piliin ang titik sa tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang tamang sagot ay number 1, A. Aspektong intelektual. Number 2, B. Aspektong pangkabuhayan. Number 3, D. Aspektong panlipunan. Number 4, C. Aspektong politikal. 5, D. Aspektong panlipunan. Panuto. Isulat ang masayang muka kung ang sitwasyon ay nagsasagawa ng isang gawain na tumutugon sa aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal, at ikis kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa papel.
tamang sagot ay una, masayang muka. Pangalawa, masayang muka. Pangatlo, ikis. Pang-apat, masayang muka. At pang-lima, ikis. Panuto. Isulat sa graphic organizer ang mga angkop na kilos o gawain na tumutugon sa pagpapatatag ng aspektong intelektual, panlipunan, pangkabuhayan o politikal. Isulat ang inyong sagot sa papel. Sana ay inyong naintindihan ang ating aralin ngayong araw na ito. Muli, ako si Ginoong James Mahayag na nagsasabing, sa lahat ng gagawin, pagmamahal at pagmamalasakit sa kapwa ang laging iisipin. Paalam!